Psalms 91, verse 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin. Kaya iniligtas ko siya. Si Lord ang nagsasalita dito. Nakikita niya kay David na inilagak ni David ang kanyang pag-ibig sa kanya. Tinawag natin kanina at binasa ni Brother Junjun na ang Diyos ang unang umibig. Tama? Sapagkat Diyos ang pag-ibig. But it doesn't mean na ang pag-ibig ay gano'n lang. Kasi, pag binasa mo kayo, love, bigat love eh. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inibig, para maibalik mo yung pag-ibig or ma-appreciate mo yung pag-ibig, iibigin mo rin yung umibig sa'yo. Kaya na sinabi niya, inilagak niya ang kanyang pag-ibig sa akin. At ang response ng Panginoon, minahal siya ng Panginoon, minahalin siya ni David. Kaya sabi niya, iniligtas ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Aking ilalagay siya sa mataas. He will be lifted up. There will be a higher ground for those who love the Lord. Sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. May kaugnayan ang pagliligtas sa pagkilala kung sinong nagligtas sa iyo. Kilala mo ang nagligtas sa iyo. May pangalan siya, sabi ng Biblia. 15. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kapag-abagan. No? I will be with him. Ibig sabihin na, in trouble. Kapag may mas problem pa, hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya iniiwan. Sinasabi ni Lord dyan. Hindi sabi niya, ako isa sa kanya. Hindi ko siya iiwanan. Hindi dahil mabait siya. Pero hindi ko siya iiwanan kasi alam kong may problema siya. So, ibig sabihin sa tuwing may problema ka, hindi ba kasi yung pag may problema ko, iiwanan na lang eh. Pag mabait ka, sige, okay ka ba? Magsama tayo, fellowship tayo. Pero itong Diyos na pinagiging natin, hanggang may problema ka, sasamahan ka niya. Aking ililigtas siya sa mga problema na yun. At pararalan siya. May ito, hindi na normal, no? And last, 16, aking pupusugin siya, isusustain, ibig sabihin. Sasatisfy. Makukontento siya, ibig sabihin, gagawin ng lahat ng Diyos na itong nagmahal sa akin, hindi siya mapupunanin. Masasatisfy siya. Nang mahabang buhay, at ipakikita ko, may resibo sa kanya. Kapag may binili ka, may resibo ka eh. Ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Yan ang Diyos na yan. At alam mo, nagpakilala ito kay Abraham. Buksan natin, bago tayo makaupo. Ang Genesis 17, verse 1. Now, 17 verse 1, sabi, when Abraham was 99 years old, hindi siya 90, kundi 99. No? At ang si Abraham ay may siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya nagsabi, ako ang Diyos. Hindi ka nagpapakilala ang Diyos. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I am the Almighty God. Nagpapakilala siya. Kaya sabi niya, lumakad ka sa harapan ko, walk with me, and you will be perfect. Masasaktan ka. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na masasaktan ako one day. No. Masasaktan ka pag lumakad ka kasama ng Panginoon. Kung ang Panginoon ay lumakad on a Friday night with us, then lumakad ka on a Friday night. Kapag lumakad ang Diyos on a Sunday, lumakad ka. Saan mo nagawain ng Panginoon, sumama ka. Kasi masasaktan ka. Kung sabi sa akin, ayaw mo magsimba, then ayaw mo masaktan. Kasi ang paglakad, pag-kapatid, ay pag-alis kung nasaan ka, at pumunta ka kung nasaan ang Diyos. So kung sino man gusto masaktan, mga kapatid, ang Diyos nagsasabi, lumakad ka. At masasaktan ka. Lord, so bago nito binasa namin ang iyong mga salita.
Wala kami karapatang basahin ito sa aming laman lamang. Pagkalungan mo kami ng Espiritu Santo na maunawaan namin ang aming mga binasa. At pagka ito ng inyong parunungan o kahayagan, at kami hindi umasa sa tao, kundi umasa sa iyo. Lahat ng aming pagkapalang tatanggapin, ay lubos na po namin pinapalik ng may kapulihan, kalungan at ilan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Cristo. Amen. God bless you. Pwede po. Pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. I believe our hearts are ready to receive the Word of God. Now, this morning I want to talk about a name of God. Isang pangalan ng Diyos. And this is hindi lang itong pangalan hindi lang itong titulo na tingin ng iba. Na ginawa ko religion. Hindi. This is a name with covenant. Pag sinabing name with a covenant, mga kapatid, meron itong dala-dala. Pag binabanggit ito, may dala-dala itong kapangyarihan, power. May dala-dala itong provision, pag-provide ng pangailangan. At higit sa lahat, meron itong kalakit na pangako. Power, provision, and promise. At ang pangalan na yan ay El Shaddai. El Shaddai. No? Kasi nung nagpakilala siya kay Abraham in the Hebrew language, kasi English language yan, Tagalog language yan, kapag tinignan mo yung mga binasa natin, ang nagpapakilala at nagsasalita, mga kapatid, ay El Shaddai. Siya daw ay si El Shaddai. No? Ang sabi sa English natin is yung 91:14 ng Genesis. Sabi niya, because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he had known my name. Kapag ang isang tao, hindi niya lubos kilala ang pangalan ng Diyos, hindi niya lubusan matatanggap yung deliverance kasi wala nang sinabi ko kanina, mga kapatid, ang pagliligtas ay may kaugnayan sa pagkilala mo sa isang pangalan. Dahilan, bakit kayo nagpabaptize? Bakit kayo nagpabaptize? Kasi nakilala niyo ang nagligtas sa inyo. At nagpabaptize kayo under the name Lord Jesus Christ. Now, in the Old Testament, nagpakilala siya in Psalms 91, verse 14, at ang sabi ko, nakilala ni David yung pangalan ko. Hindi ka pwede magmahal ng isang persona na hindi mo alam ang pangalan. At hindi mo alam ang kanyang karakter. Napakahirap na hindi mo alam ang kapangyarihan ng pangalan na yun. Nagkwento si Brother Branham minsan, during the time of the revolutionary in the States, it was said that a soldier was tried and court-martialed for a certain crime. And was to be shot at a certain day at sunrise. Ang sundalo, sa gitna ng laban, umatras. Ang tawag doon, mga kapatid, is administrative case. At hindi po pwede dahil sa batas, kapag sa gitna ng isang giyera, umatras ka, kamatayan ng parusa. Pero, praise God, bago siya bitayin, meron isang tao na pumunta doon sa presidente at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Nung nalaman ni Abraham Lincoln, yung presidente ng panahon na yun, nagpadali siya at sinulat niya sa perasong papel, I pardon this man. At nilagdaan niya ng kanyang pangalan. At syempre, yung carrier, yung concerned citizen, dali-dali niya pumunta sa kulungan at sinigaw niya doon sa tao kasi na-recognize ng mayor ng mga nandoon sa kulungan. Nandoon si Brother Antoren, natin. Kasi, bantay ng kulungan, di ba? Na-recognize ng mga pulis at lahat. Pero ang problema, tinignan ng tao yung pangalan at yung landa. Sabi ng tao, it doesn't seem official to me. I just don't believe it, sabi niya. And I will not live here, sabi niya. He rejected yung sulat ng presidente. You see that? That's my point. Kasi nung tinanggihan niya yun, pinabukasan, firing squad siya. Namatay siya.
doon na bigkas yung federal, federal law, as na a pardon, federal court law, na a pardon is not a pardon except if we receive as a pardon. Now, ang pardon yung kapatawaran o pag-absuelto sa kaso. At sabi ni President Abraham Lincoln, pardon na siya. Pwede siyang patawarin, pwede siyang palayarin. Ang problema, hindi niya pinaniwalaan yung sinulat ng Presidente. And somehow, hindi niya ganun kakilala ang Presidente. Mga kapatid. So, hindi lang sapat na kilala mo na may Diyos o alam mo na may Diyos. Kailangan makilala mo pa talaga kung sino siya sa kanyang pagka-Diyos. Kailangan natin maunawaan, mga kapatid, because many people know God as their creator, know God as their judge, know God as their savior, pero hindi lahat nakikilala siya as El Shaddai. Kaya ang tanong ko sa umagang ito, sino ito nagpakilala kay Abraham? Who is this El Shaddai? Kasi pag binasa mo Genesis 17:1, ng 99 years old si Abraham, doon siya nagpakilala ni El Shaddai. Hindi siya nagpakilala nung 75 siya, nung 80 siya. Nagpakilala siya na El Shaddai nung 99 siya. And there's a reason behind it. Now, kapag binasa mo yung, doon tayo sa Greek lexicon, ang basa dyan is, I am El Shaddai. Hindi siya I am Almighty God. Pag binasa mo yung original na translation ng Bible, okay na ba yung sa inyo? Doon tayo sa original translation. No? Sapagkat mas mabubuhay o kaya mananamdam natin, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon kay Abraham, tingnan mo, hindi na siya nagbigay ng utos kay Abraham na lumakad ka sa aking harapan. Bago siya nagbigay ng utos, mahalaga ito, nagpakilala mo na siya. Nagpakilala mo na siya. Know Him first, then obey Him. Kasi, pwede mo siyang sundin, at hindi mo siya kilala. And I tell you, mapapagod ka one day. Darating ang araw, mapapagod ka, sino ba itong sinusundan ko? Darating ang araw, magpagdududahan mo yung utos, kasi hindi mo kilala yung nag-utos. Kasi may mga utos ang Diyos na hindi normal, hindi casual, hindi natural, mga kapatid. No? Kasi magkaiba yun. Yung sumunod, nakilala mo, tapos sumunod ka, at yung sumunod ka lang. Para, for the sake ng pagsunod lang. No? So, ayaw natin na sumunod na ng sumunod. Ang gusto ng Panginoon, makilala mo siya. At sabi niya kay Abraham, bago niya sabihin, sumunod niya sa akin kung saan ako pupunta. Ang sabi niya kaya, di ba kay Abraham, umalis ka dyan. Pumunta ka sa isang lugar. At hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero pinaalis siya. Pero alam mo, sinunod siya ni Abraham. Bakit? Nagpakilala sa kanyang Diyos. Napakalaga na, kilala mo ang Diyos, at yung pagkakilala mo sa Diyos, o yung pagsunod mo sa Panginoon, kalakip nun is pagkakilala mo sa Kanya. Mga kapatid. Now, El Shaddai means ang Diyos na sapat ng lubusan, or sa Tagalog, all-sufficient one. Amen. Sapat ng lubusan. Kapag ito ay hinimay mo, ang ibig sabihin nito, God who is more than enough. Siya ang Diyos na higit pa sa sapat. Hindi lang sapat lang, no? Hindi siya sapat lamang, kundi higit pa siya sa sapat. Merong sapat, pero higit pa siya sa sapat. Kaya ang kayang i-absorb o i-render ng Bible na translation sa El Shaddai, Almighty God. Almighty God, napaka-makapangyarihan Diyos. So, praise God, gusto ko yun. Hindi siya kulang, hindi siya sapat lang, siya ay higit pa sa sapat. Amen. He is more than enough. Yan ang ibig sabihin ng El Shaddai.
Now, meron pang isang magandang, beautiful definition ng El Shaddai. Sa Hebrew scholars, yung Shad, no? Ang ibig sabihin kasi, inuugnay kasi yung word na Shad sa dibdib ng nanay. Suso. Shad. Okay? Kaya, ang El Shaddai is ang Diyos na nag-nourish ng kanyang anak. Ibig sabihin siya ang Diyos na tinutulad tayo sa sanggol na lubos na umaasa tayo sa ating ina. So, she is like a breasted God. Meron siyang dibdib. No? Ganun mo yung mali siya. So, ang El Shaddai ay ang Diyos na nagpapakain kasi ang pagkain ng sanggol yung gatas. Kanina. Hindi siya pwede kumain ng matitigas na karne. So, kapag ang sanggol ay nakakain ng gatas ng ina, nasasatisfy ang sanggol. Sabi yan. Walang ibang nakakapag-satisfy ang sanggol kundi yung natatanggap niya galing sa ina. Now, sabi ng prophet, God appears to him to kind of confirming this thing. Sabi niya, 17th chapter of Genesis, He appeared to him in the name of El Shaddai, which is, sabi niya, the El Shaddai, sabi niya, El Shaddai is the Hebrew word which means the breast, or the breasted one. Like the mother with her baby. Sabi niya, or the breasted one, like the mother with her baby. You take a little baby, said now Abraham, I am El Shaddai, the Almighty God. Parang baby niya si Abraham. Think about it. Imagine that. Now you're old, your strength's all gone, Sarah's womb is dead, she's 90, like grandma, Lola, she's awful old. Matanda eh. At alam ko, sa totoo lang, may mga 30-40% ng ating mga kapatiran dito ay may edad na. Now, hindi ka talaga may edad sa harapan ng Diyos. Parang ang sanggol sa harapan ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Parang si Abraham. Like a mother to her sickly friend baby. Kapag ang nanay, kapag ang bata may sakit, nilalagnat, diba? Karaniwan ay nandoon ang kanyang kalakasan sa gatas na ina. Matindi ang or mga antibacterial ng gatas ng ina, mga kapatid. No? Nandoon ang kalakasan ng bata. Kung humuhugaw ng kalakasan doon sa tinatanggap niya galing sa ina. So, napansin ko, no? Mas pagkat ako kung dalawa kong anak na yan, ay nakita ko paano yan lumaki. Hindi nag-aalala yung sanggol kung may gatas mo sa bukas. Diba? Pero pag umiyak yung sanggol, tutugon agad yung ina. Ganito yung El Shaddai. Siya ang El Shaddai ng ating buhay. Yung sanggol, umiiyak lang yan, tapos yung ina, agad-agad tutugon. So, the baby is dependent, secure, and satisfied. At kung ma-imagine mo yan, mga kapatid, isang sanggol at isang ina, ganyan ikaw at si El Shaddai. Ganyan si El Shaddai, mga kapatid. Yan kung gusto niyang ma-imagine mo, that God is not only powerful enough to deliver, but He is gentle enough to sustain. That is El Shaddai. Just like a baby, no? All of its nutrients, lahat ng kailangan mo, no? Lahat ng pangangailangan mo, nandoon. Hallelujah. Sa ibibigay ng ina, mga antibodies, no? Mga nourishment, nandoon sa ibibigay ng ina sa sanggol. And that's the picture of El Shaddai. Ang Diyos na sapat ng lubusan. At tinutugon niya ang ating mga pangangailangan. Hallelujah. So many people, now, listen to this. Many people can believe
that God saved me, but struggling on believing that God can sustain me. Maraming tao naniniwala kaya silang iligtas ng Diyos, pero nahihirapan silang maniwala o maunawaan na kaya silang punuan ng Diyos sa kanilang pangangailangan. Kasi ang titingnan nila yung mga pangangailangan na para pag hindi ito na ibibigyan ng kapunuan. Pero just to tell you this morning, El Shaddai is saying, hindi lang kita ilalabas sa problema, ako rin ay magpupuno sa iyo araw-araw. Kung meron ka mga problema, huwag kang mag-alala. Kailangan mong makilala muna kung sino ako. Ano ba ang pangangailangan mo? Ano man ang pangangailangan mo, pupunuan ko. Yan El Shaddai. I will sustain your needs. I will satisfy you. I am El Shaddai. Back to the Psalms chapter 91. I will satisfy your soul. Bubusugin kita. At bibigyan kita ng mahabang buhay. Hindi mo kung paano tapusin ni David yung Psalms 91 na yun. Verse 6. Yan mo. 16, I should say. My bad. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Long life, mahabang buhay. Marami kasing may mahabang buhay, pero hindi naman satisfied, aray. Mahabang ang buhay mo, ang pay-pay naman araw-araw. Hindi ka kontento araw-araw, parang wala ka kontentuhan, hindi ka na, pero sinasabi ng Diyos, ako si El Shaddai, at habang ikaw'y nabubuhay, ikaw ay nasasatisfy. El Shaddai. So say amen. At tawag sa fullness of life. Now, this is important. When God said, I am El Shaddai to Abraham, ilang taon siya ulit? Laksa natin, ilang taon siya ulit? So, Leia, kung matanong mo lang, nagtanong ka na bata. Simple class. 50. Lord. 50, no? Golden. Si Abraham, 99. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng 99? Napakatanda na po yan. Napakatanda. Wala na yung mga natural yung abilidad. Alam niyo sinasabi ko, na magkaanak. Amen. Ito na yung panahon na wala na. Talaga. Hindi na siya pwedeng magkaanak at yung asawa pa niya, maganda na rin, baon pa. Pero sa oras na yun, sinabi ng Diyos sa kanya, nahayag sa kanya na ako si El Shaddai sa buhay mo. Hindi yun nagkataon kasi that's the exact time na ang Diyos hinahayag niya. Yung when you have God reveals His sufficiency when you come to your insufficiency. Hinahayag ng Diyos sa kanyang kasapatan kapag dumating ka na sa hindi mo kasapatan. Kapag ang tao ay walang-wala ng sapat na dahilan, sapat na kaparaanan, El Shaddai will take place in your life. Doon mo makikita ang kanyang pagiging El Shaddai pag wala ka ng kasapatan, wala ka ng paraan. Hallelujah! Doon niya ipapakita ang kanyang El Momento, El Shaddai. Ako yun. Ako ang kailangan. Some of you will say, Hallelujah, Pastor, ubus na ang lakas ko. Pastor, hindi ko na alam ang susunod kong hakbang. Wala na akong option. Well, I tell you, El Shaddai means God is more than enough. Higit pa siya sa sapat, mga kapatid. He is strong to deliver you. Sabi mo, hindi ko na alam kung ano bang gagawin, Pastor. Napakahirap ng harapin ang kinabukasan. Hindi ko na alam paano babangon sometimes. But I tell you, this is not the end. Because when you know Him, El Shaddai, walang dead end sa Kanya. Woo! Because hindi niya po pwede na babayaan ang isang anak na sa umiiyak.
Gagawa at gagawa ang nanay na isasalpak. Alam niyo yung gusto sabihin? Para mapatakan, masatisfy siya. That's El Shaddai. Hindi ka niya hayaan, mga kapatid, na umiyak na, hindi ka niya masatisfy. Hindi niya kasi sinabi na, I was El Shaddai. Hindi niya sinabing, I will be El Shaddai. Ang sabi niya, I am El Shaddai. Present! Present tense right now, today, in your situation now, I am El Shaddai. Amen. I am the all-sufficient one. I am the God that is more than enough. I am the satisfier. The church, makikita niyo all throughout the Bible, from Abraham to Moses, from Moses to Joshua, makikita mo ang El Shaddai hindi nagbago. Gusto kong makilala mo siya na mas malalim ngayong umaga. And I will tell you later on, na talagang inihayag na yung kanyang pagliligtas. Hallelujah! Hindi lang siya sapat, higit pa sa sapat. Hallelujah! So, you will see, ang Diyos hindi lang siya nagpapakilala sa salita, of course. Marami akong kilala po sa salita talaga. Pero ang Diyos hindi lang siya salita. Siya din ay sa gawa. Sabi mo, hindi lang siya sa salita. Hindi lang siya sa salita. Higit siya sa gawa. Hindi siya sa gawa. Praise the Lord. Alam mo, ng Genesis 15, ang sabi niya kay Abraham, ang iyong mga binhi ay Genesis 15:13. Ang mga binhi mo, mananahan sila sa strange land. Strange land. Isang lupain na hindi nila kilala. At alam mo kung anong lupa yan? Nagsimula sila ng E. Yes. Egypt. Nice try. Egypt. Kasi, mabibihan sila ng Egypt eh. No? They shall live in that strange land that is not theirs. Hindi yun sa kanila. Kaya palalabasin sila ng Diyos dyan. Sabi si Amen. And then mo they will be afflicted. Okay, how many years? 400. Basa! 400 years. 430 yan. That's the exact. Kasi, ano yan eh, there's a prophecy. No? Pastor, ang tagal. Mabibilan po kami, mapapahirapan kami ng 400 years. Na para pagkatahimik ang Diyos. Isa ba nararamdaman mo yan? Para matahimik ng Diyos. Diba? Mukhang walang nangyayari, but says, El Shaddai is never late. El Shaddai is never ever late. Tahimik, hindi ibig sabihin tahimik siya, hindi siya gumagawa. Hindi naman ako wala siyang ginagawa. Hindi ibig sabihin delay. Because God has an appointed time. At tinatandaan natin lagi mga kapatid, He makes all things beautiful in His, not in your time. Mag-please ka. Pero kailangan mo siyang makilala. Ganito, umilos si El Shaddai. Hinintay niya si Abraham mag-99. Hinintay niya ito na mag-400 years. May hinihintay siya sa buhay mo para sabihin mo talaga na siya talaga si El Shaddai ng buhay ko. Papakilala niya sa iyo kung sino ka as El Shaddai. Because when He stepped into the picture, after 400 years, finally, dumating ang kanyang deliverer, Moses. At nung dumating si Moses, alam natin ang ginawa ng Diyos sa kanya. Hallelujah! Fast forward, pinalabas sila ni Paro, di ba? Ang problema, nung dumating sila sa dagat na pula, bigla sila hinabol ng mga Egyptian. Tama? Nandiyan ba kayo? Hinabol sila ng mga Egyptian. Ang problema, mga kapatid, sinundan sila ni Paro kasama ang mga army niya at handa silang pastangin lahat. Ang dagat na pula, magiging talagang pula sa pamagitan ng kanilang mga dugo. No? Wala na silang matakbuhan, wala na itong maatrasan, mga kapatid. Kailangan nilang tumawid. So, sa pagkabilang gilid, bundok, sa likuran, hindi sila pwede umatras kasi wala silang marulusutan, wala silang paraan. Kundi, kailangan nilang
hindi mo na kaya makatawid, hindi mo na kaya makalabas, o wala ka nang makitang daan, si El Shaddai gagawa ng daan. Kasi yan ang nangyari mga kapatid. God did not give Moses a long sermon. Noong araw na oras na yun, kailangan niya ng tulong. Hindi siya nag-preach ng mahaba. Hindi niya pinaliwanag kay Moses na ako, si El Shaddai, sovereign one, ganyan. Ang sabi lang niya kay Moses, itaas mo ang iyong upod. Stretch forward kay Rod. Isang utos lang. Isang hakbang ng pananampalataya. At nang sumunod si Moses, nahati ang tubig ng dagat na pula. At yung bayan daw ng Diyos, mga kapatid, tumawid sa tuyong lupa. Na hindi lang yung sapat. Higit pa yun sa sapat. Okay na sana kung nahati lang yung dagat eh. Pero natuyo pa yung lupa na parang buhangin. Hindi lang sapat yun. Higit pa yun sa sapat. Hindi ko makalimutan yung isang modern preacher, mga sister. Nasabi ng isang modern preacher, hindi totoo yan. Sa totoo lang, yung panahon na yun. Ang tubig doon sa dagat na pula, gabukong-bukong lang. Kaya wala talagang miracle. Ang sabi ng isang believer, mas miracle nga yun eh. Sabihin mo ng totoo yan. No? Pero sa bukong-bukong naman dito lang, nalunod yung mga Egyptian. Lunod eh. Patay eh. Wala mo nakabalik doon sa sumunod sa kanila. Nabuhay eh. Kasi nalunod. So paano malulunod yun? So paano hindi, okay, sabihin totoo. Pero ang issue kasi dito, hindi yung lalim ng dagat eh. Ang issue dito, pag sinabi ni El Shaddai, gagawin niya. Amen? Yan ang issue dito, mga kapatid. Kaya paniwalaan mo kung anong sinasabi ng Panginoon. Hallelujah, kasi gagawa siya na hindi lang sapat, higit pa sa sapat. Praise God. Nangako siyang ililigtas sila. Sinabi niya dyan eh, sa Exodus. So, hindi sinusukat ang kapangyarihan ng Diyos sa lalim ng dagat, kundi sa katapatan ng kanyang salita. Now, tingnan natin pagdating ng divide, tingnan ito. Exodus 15, verse 8. English. And with the blast of thy nostril, the waters were gathered together. Ganito yung hinati yung dagat, just so you know. Baka hindi ba hindi nag-Sunday school nung bata po sila. So, ganito siya hinati. The flood stood upright as a heap. Tumigil daw, no? The depths were congealed in the heart of the sea. Ano yung word na congealed? Tumigas na parang semento. Frozen kasi yan. Umawag ka ng isang napakatigas na ilalo na hindi mo halos ito mahawakan dahil sobrang lamig. Ang tubig daw ganyan. Parang haligi. Okay nyo? Frozen. Pinatayunan Diyos ng tubig na parang pader. Tapos yung lupa, tuyong-tuyo. Tapos sinundan sila ng mga Egyptian. At nung nakarating na sa dulo, sa kabilang dulo yung mga Israelita, nasa gitna lahat ng mga Egyptian, sumarabigla. Kaya patay sila lahat. Now, the same miracle that delivered Israel destroyed their enemy. No? Ang himalang nagligtas sa anak ng Diyos, karaniwan ng mga kapatid, sumisira din sa kaaway. Now, some of you right now might have this situation na ikaw ay nasa isang harap ng Red Sea. What is your Red Sea this morning? Na hindi mo na alam gagawin mo. Diba? Hindi mo na alam kung paano ka makakadaan, paano ka makakatago sa kabila. What is your Red Sea this morning? Finances? What is your Red Sea this morning? No? Maaaring ang Red Sea mo na hindi mo kayang tawirin. Yung pamilya mo, maraming kabigatan sa pamilya, marahil sa kalusugan mo, may mga karamdaman ka pinakaharap, hindi mo alam. Sa ministry,
O sadyang yung pagdating lang ng bukas, ang hirap ng kawirin. Nandiyan ba kayo? At ang mahirap, yung mahabol mo sa likod. No? May hadlang ka sa harapan mo, may gumahabol pa sa likuran mo, but hear this morning, mga kapatid. El Shaddai can divide the Red Sea this morning. Maniwalaan mo kapatid na ang ating El Shaddai, kaya niyang i-divide yung mga problema mo. No? You don't need a new God. You don't even need a new or different kind of anointing. Ang kailangan mo lang, makilala mo ang Panginoon mong pinaglilingkuran. Marami tayo, nakahanap pa tayo ng panibagong experience from other gods, another preaching service. Anong preaching service ba hinahanap mo? Ang kailangan mo maranasan, makilala mo siya ng tuluyan. That's what you need. My God is El Shaddai. At sa kanya walang dead end. Walang sa bukabularyo ng Diyos, wala yung dead end. When there's no way, God will make a way. Kaya kung may problema ka, paano ba ang feeling mo, wala nang kalutasan, hindi ka nalalabas sa problema mo, tandaan mo, hanggang kilala mo siya sa El Shaddai. Walang dead end sa kanya. Meron pa rin paraan, mga kapatid. He can make a way when there seems to be no way. There's always be a way of escape. Yung si Joshua, Joshua. Alam niyo ba si Joshua? El Shaddai is not just a God who rescued. Hindi ka lang niya nililigtas kapag panganib ang buhay mo. Kundi kinukontrol din niya ang lahat sa buhay mo. If it matters to you, it matters to the Master. Namin yung Sister Angela kanina, di ba? He can control time. He can control nature. And He can control the outcome. Hindi siya Diyos na hayaan ka lang niyang matalo. He is the God that will give you victory. Ano ba yung mga gusto mong mapagtagumpay? Tingnan mo si Joshua sa chapter 10. We know the story. Meron silang crucial battle. No? At lumulubog na yung araw. Alam niyo ba bakit kailangan nilang manalo bago lumubog ang araw? Kasi pag lumubog na yung araw, yung mga kaaway nila, imbes na mananalo na nila, imbes na babagsak na sa kanilang paanan ng mga kaaway, makakapag-regroup pa, makakapag-replan pa, makakabawi pa. Kaya hindi na nila pwedeng pagbukasin pa yung tagumpay. Kailangan na nilang maganap ang tagumpay. Kasi kapag hindi nila ito nagampanan ngayong gabi, or pag gumabi, matalo sila kinabukasan. Alam ni Joshua yun. Pero naiintindihan din niya ang kapangyarihan ng kanyang Diyos na El Shaddai. Kaya, Joshua prayed one of the boldest prayer in the Bible. May nanalangin siya na, ano pinalangin niya? Araw! Diyan ka lang! Huwag kang lulubog! Stand still! The Bible says, sabi, ikaw man, huwag kang gagalaw, diyan ka lang. At ang sabi ng Bible, there was no day like this. The sun stood still and the moon stayed until the people had avenged themselves upon their enemies. Wala daw ganyang ibang araw sa iba pang mga panahon. At kahit ang mga astrologists may nawawalan isang araw. Ito yun. God, our El Shaddai, our Jehovah God, He can stop the universe because of a one prayer. How could God do that? Because He's El Shaddai. He is more than enough. Sabi ko sa inyo hindi lang siya sapat. Higit pa siya sa sapat. Because Joshua did not pray a polite prayer. He did not say, Lord, if thy will, hindi. No! Straight to the point. Naniwala siya, umasa siya, nanindigan siya sa El Shaddai. Kapatid, how many believers that you can only
Hindi kaya nagre-reflect yan because maliit lang din ang pagkilala mo sa Kanya? Kasi kung maliit ang Diyos sa isip mo, maliit lang din ang panalangin mo. Kapatid, pag malaki ang Diyos sa isip mo at sa puso mo, malakas din ang pananampalataya mo. Malaki din ang pananampalataya mo. Malaki din ang panalangin mo. You will ask big prayer pagkat walang imposible sa Kanya. Ask big prayer. Kung sino ang Diyos, kung ano ang pwede niyang gawin, huwag mo siyang lilimitahan. Sabi mo last meeting, di ba? Halos magkakatugsong ko. Hindi ako nagplano nito. It's just the anointing of the Holy Spirit wanting to give us a concrete truth about who He is. Ang mahalaga sa church, hindi yung dami lang ng miyembro. Ang dami ng miyembro, hindi naman siya kilala ng miyembro. Ano kahit konti ng miyembro dito, basta kilala natin lahat na pinaglilingkuran natin. Mga kapatid, kilala mo siya. Kaya ang panalangin mo, hindi ibibitsuging panalangin. Lakihan mo ang panalangin mo. Because El Shaddai is a big God. He is. Now, let's forward sa 1 King 18. Si Elijah tumayo sa Mount Carmel at nandoon ang 450 false prophets. Knowing the ratio of God, mas marami talaga ang false kaysa sa true. Isa lang siya. At kailangan nilang magkaroon ng showdown. Kailangan nilang patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Si Jehovah God o si Baal. Ang representative ni Jehovah God is si Elijah. Ang representative ni Baal ay yung 450 prophets. Kaya marami talaga representative ang mga false. Kaysa sa mga ones true. Minority ang church, sabi nila, not majority. Kung sino daw makapagpapaba ng apoy, yun daw ang tunay na Diyos sa pamagitan ng kanyang sacrifice. At alam natin na pareho sila nag-sacrifice. Ang 450 prophets, mga kapatid, ay talagang ano sila? Pinitensya. Para mo ba? Ang kanilang Diyos. At utusan ng Diyos nila na magpapaba ng apoy. Kasi confused ang Israel. Sino ba ang tunay na Diyos? Kaya nandun si Elijah para patunayan kung sino ang tunay na Diyos. Always take note of the ministry of Elijah is to prove who God is. We know the Elijah of the hour. He proved who God is. No? Hindi tatlo, hindi dalawa. Isa. No? One true God. So pinatunayan itong ni Elijah and they realized that God of Elijah is the true living God. And they cried, mga kapatid, nang nanalangin si Elijah, binuhusan pa niya ng tubig. At nanalangin siya, mga kapatid, isang panalangin ng Elijah, bukapangapoy. Tinupok yung sakripisyo. At sumigaw sila, yan ang tunay na Diyos! Now, Elijah answers prayer. And when he answers prayer, he reveals who he is. Akala mo ba, sinasagot na ng Diyos ang panalangin mo, nagkakamali ka? Kapag sinasagot ng Diyos ang panalangin mo, nagpapakilala rin siya. Kapag panalangin ka, karamdaman, gumaling ka, hindi lang basta lang nagpagaling siya. May nagpapakilala siya sa iyo. May pinapakilala siya sa iyo. Nagpapakilala siya. Kapag ang panalangin mo ay para sa kasi ang mga panalangin talaga natin, hindi yan para sa kaninong kalwalatian. Hindi yan sa nag-pray. Para yan sa Diyos. Sabi si Amen. Kasi kapag nakita niya ang panalangin, may pananampalataya, hindi siya magtitipid sa kapangyarihan. He will reveal Himself to you because you are praying not for your own glory, not to lift yourself up, not to lift up a ministry, but for the glory of God. Hallelujah! So nakita mo si Elijah, naranasan niya si El Shaddai. Now, napakadaming example nito. Alam mo yung mga sundalo ni David, na sinugod pa ang kampo ng kaaway. Nauhaw lang si David. At talagang, para silang sabi mo, parang mga superhero ito, Avenger ito.
Kasi napakahirap na kanilang pinagdaanan. They fought armies just for a glass of water. Because kilala nila si David eh. He's just a simple David before na pinabagsak ng isang giant, Goliath. And we know that is the God that He served. At napakaraming mga supernatural na pinakita ng Bible patungkol sa mga bagay na ito. Na hindi sila malalakas. Hindi sila malalakas. Kundi ang malakas sa kanila ay ang Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat hindi naman sila ang sapat. Ang Diyos ang sapat. Ang Diyos ang higit pa sa sapat. Now, some of you might facing battles in your life. Marami kayong mga pinagdadaan ng battle. Battle that you didn't choose. Fight that you didn't start. Situation that you didn't expect. Ano ba yun? Diba? Minsan napasok ka na sa ganyang gulo. Minsan hindi mo naman pinili. Hindi mo yan sinimulan. At hindi mo yan expect na magiging ganyan katindi yung battle. Pastor, parang kulang na ako sa oras. Parang talo na ako. But, I need you to hear this morning, you cannot limit our El Shaddai by time. Hindi siya na-intimidate sa mga kaaway niya, mga kapatid. Lalo-lalo na hindi siya na-intimidate sa mga hindi mapigilang atake ng mga kaaway. Sapagkat kaya ng pahintuin ang mga bagay na kinakailangan pahintuin. Nakita natin yan. At kaya ng extend ang mga bagay na hindi natin kaya extend. He can turn battles in your favor. Hallelujah. Akala mo parang talo ka na, feeling mo parang talo ka na, pero kasi natin mga last samples natin, kaya niyang balik ka rin ng mga sitwasyon. God can turn the tables around because He is El Shaddai, the God who is more than enough. Sabihin mo nga, more than enough. Isa pa, more than enough. Mga kapatid, El Shaddai, hindi siya naglaho. He's still the same. Hindi lang siya El Shaddai sa Old Testament. He is also the El Shaddai of the New Testament. When? Kailan? Nang dumating si Jesus Christ. Sabi mo na, Jesus Christ. Sino mang nakakita sa Ama, sabi ni Jesus Christ on Friday, di ba? Nakakita sa akin. Sino mang nakakita sa Ama, nakakita na sa akin, sabi niya. So, ulitin ko lang ha, si El Shaddai, He is not a God of history. He's not only the God of Abraham, the God of Moses, Elijah, David, etc. Nung dumating si El Shaddai sa laman, sa katauhan ng ating Panginoong Jesus Kristo, naglakad si El Shaddai sa ating kalagitnaan. At nakikita natin yan na nung na-discuss mo nga nung Friday, hinanap nila yung El Shaddai, pakita mo sa amin ang Ama. At sabi niya kay Felipe, ang tagal mo na akong kasama, Felipe, di ba? John chapter 14, verse 9. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, sabi niya. John 14:9. At lalo na-shock ang buong mga religious group nung sinabi niya ang John 8:58. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, sabi niya John 8:58. Bago ipanganak si Abraham, ako nga. Sabi niya, sabi ng mga religious group, na-stress ako sa iyo, Jesus. Na-stress ako sa iyo, sabi, paano dumating ka muna bago si Abraham? Halos 50 ka pa lang. Diba? 33 pa lang naman siya, pero mukha na siya 50 eh. Nakakagulat yan. Kasi, sinasabi niya, dumating ako bago si Moises, dumating ako bago si Abraham. Mga kapatid, but He is the God more than enough. Hindi mo siya pwedeng limitahan ng oras tapuan sa inyo. At nakita mo yung panahon na si Jesus nung umaral siya sa bundok,
At ang mga tao ay nagutom. Ang mga tao ay talagang wala na makain, mga kapatid. At nag-alala ang mga disipulo kasi gutom na yung mga tao, pagod na yung mga tao. Kasi kung saan pumunta si Jesus, susundan nila. Nung huminto si Jesus, hinto sila. So iniwan nila ang kanilang mga tahanan, wala silang dala-dala. At sila nagutom sa daan, at parang imposible. Ang sabi ni Jesus sa kanila, bigyan mo sila ng pagkain. Pedro, mga disipulo, hanap kayo pagkain. Sabi ng mga disipulo, Lord, imposible yan, libo-libo to. Then, meron isang bata na mayroong bakon, lunchbox. At yung bata nito, mga kapatid, ang laman ng kanyang bakunan, 5 tinapay at 2 isda. Napakaliit, napakasimple, pero nung inilagay sa kamay ni El Shaddai, hallelujah. Amen. Hallelujah, nag-multiply. Ang pinakain ni Jesus, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. At kung natapos na kumain lahat, meron pang sumobrang 12 basket na tira, leftover. Because El Shaddai is more than enough. Amen. Thank you, Lord. More than enough. Mayroong 12 basket, hindi isang basket, sumobra pa. Hindi yun enough. More than enough yun. Amen. So hindi tanong dito kung ano ang wala sa'yo. Ang tanong dito kung ano ang meron ka. Kahit maliit, kahit kulang sa paningin mo, kapag nilagay mo yan sa kamay ni El Shaddai, sobra-sobra pa yan. Nandiyan ba kayo? Some of you may say, Pastor, kaunti lang kaya ko eh. Kaunti lang kaya kong gawin. Kaunti lang kaya kong alam. Kaunti lang alam ko. Ito lang meron kami. Kailan ka ba titigil? Kasi totoo lang, yung bauna na yun, sapat yun sa bata. Pero alam mo, bumanga ako sa bata nun. Kasi binigay niya yung konti na yun para sa marami. Sabi ng Bible, walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Inaawag pa ka natin, di ba? Walang sino man. Pero naiintindihan ba talaga yan? Hanggang kailan ka ba mabubuhay sa sarili mo? Hanggang kailan? Hindi ito paramihan ang alam. Ito yung meron ka kaunti, pero inilagay mo sa kamay ng Panginoon. At hayaan mo gamitin ng Panginoon, huwag kang mabuhay sa sarili mo lang. Sabi may kausap ako ngayong umaga. Bring it to the hand of El Shaddai. Because El Shaddai, who is this El Shaddai? Well, El Shaddai is expert in multiplication. That is El Shaddai. Ano man ang kaunti, El Shaddai can increase, El Shaddai can multiply. Sana matandaan mo yan, mga kapatid. Huwag mo tingnan ang kaunti. Ang tingnan mo yung kaunti na inilagay mo sa kanyang kamay. At hayaan mo siya mag-multiply. Sabi si Amen. Amen. Hallelujah. Bisa si Jesus sa John chapter 2, verse 7 to 9. Siya ay dumalo sa isang kasalan sa Cana ng Galilea. At habang nagpapatuloy sila sa kasiyahan ng kasalan, marami dito eh. Yung grande ng mga kasalan dito sa Morales. Napasigulang. At alam mo yun, naubusan sila ng alak. Nasa niyo ba yun? Hirap ka naman. Marami na napunta ka sa kasi madalas ko kung ibigay yung MC. Pero nandiyan na yung kanin, wala pa yung ulam. Nandiyan na yung ulam, wala pa yung kanin. Nandiyan na yung kanin at wala pang ulam, hindi makita yung tubig. Diba? Meron na yung kanin, meron ng ulam, meron ng tubig, pero walang maupuan. Standing ovation. Alam mo ba, pag sa isang kasalan sa panahon na yan, ito ba kayo? At naubusan ng alak, sa kultura nila, hindi yung isang simpleng kakulangan. Iyon ay napakalaking kahiyan. Kahiyan yun sa pamilya, kahiyan yun sa ikinasal, at tandaan yun ng kabiguan dahil they fail to prepare for the feast.
bigo. No? Hindi sila nakapaganda ng maayos. Pero ano gusto sa natin ni Maria eh. Sabi ni Maria, ano bang sabihin niya sa inyo? Gawin ninyo. Nasabi ng mga, kasi, yung mga nagsisilbi ko, halos nagkalibre lang din ni Maria. Okay po. Nilala nila si Maria, mababa ang loob. Kaya sabi ni Maria, o si Maria, sabi niya, sundin daw natin kung anong sinabi ng anak ng Jesus. Kung ano daw gawin ng Jesus, gawin daw, sundin lang natin. Napakasimple yung utos, pero alam mo, napakalaki ng impact. Kung ano daw gawin ng Panginoon, ano daw sabihin ng Panginoon, sundin lang. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi niya pinaliwanag kung paano niya gagawin, pero kung anong sinabi niya, sundin niyo lang. Di ba? May sinabi si Jesus dyan eh. Punuin niyo lang. At pag pinuno niyo, di ba? Magbabago ang tubig. At magiging alak. At kung naging alak, mga kapatid, napakasarap ng alak. Parang ang sabi ng Lord, the best wine. Wow! So El Shaddai does not just restore, He restore better than before. Woo! Hallelujah! We are on the age of restoration. Bigla na ulit ka ng Panginoon. Nire-restore ka ng Panginoon sa tunay na turo ng mga apostol. Tunay na katotohanan. Hindi lang half-truth, full truth. Pero I tell you, it's better than before. Mas maganda ngayon. Mas best wine ngayon. Hallelujah! At hindi lang yun sapat. Kasi higit pa yun sa sapat. Kung biglang inilagay, alak ang naging labas. So say amen. Doon sa panahon ng Nain, meron isang karo ng patay na ililibing. Pero mga kapatid, nung papasok na siya sa gate, nakita niya may mga tao, may kailang patay. At meron isang babae na umiiyak doon sa araw yun. Pagkat yung namatay, is kanya palang anak. At kaisa-isang anak. That's you know. At nakita ni Jesus Christ yung iyak ng nanay. Di ba kasi ang iyak talaga ng nanay? At iyak ng isang widow na nanay. Alam niyo ba yun? Hindi lang siya nanay, isa siyang nanay na wala na pong asawa. At wala na siyang ibang kaisa-isang anak. Sabi ng Biblia, namatay pa. At sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagkaroon ng compassion sa kanya. Nahabag siya sa babae. Sapagkat para sa babae, hindi na alam paano hanapin ang bukas. Ay paano na alam pag-asa pa ang meron sa kanya. Pero mga kapatid, nandun si Jesus at pinahinto niya ang prosesyon. Hindi niya pinahinto ang prosesyon. Ang pinahinto niya yung kamatayan. Hinto ka muna, dyan ka lang. Kasi hinawakan niya yung kabaong. At kung hinawakan niya ang kabaong, sabi niya, hallelujah, I can say unto thee, arise. Sabi kung hindi ka ganun ka-ready, may mabubuhay na patay sa harapan mo, bakit matayin ka? But that is El Shaddai. He is not just enough. He is more than enough. Binuhay niya yung patay na yun, mga kapatid. El Shaddai is greater than death. Greater than death kasi kaya niya pahintuin ang kamatayan. Marahil feeling mo meron mga namatay sa buwan mo. Alam mo sabihin ba? Feeling mo namatay na yung feelings mo sa'yo. O sabihin natin, namatay na yung negosyo mo. Hindi mo alam paano bubuhayin yung negosyo mo. Namatay na yung relasyon ng dalawa. And, El Shaddai can quicken it. Namatay na ang desire mo na magpag-amin sa Panginoon. Nawa ang Diyos na magbangon yan muli sa buhay mo. Because El Shaddai is greater than death. Kahit parang namatay na yun, kaya niya itong buhayin na maguli. Mayroong isang tao na nagngangalang Lazarus, hindi lang siya patay. 3 araw na siya patay. Ang kapatid. At sa pang-4 na araw, doon pa lang dumating ang Panginoon. Alam natin ang kwentong ko? Nabubulok na kayo ng katawan. At ang sabi ni Martha, Lord, kung nandito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero sabi ni El Shaddai, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabuhay na maguli. Alisin mo yung bato. Sabi niya ganyan. At sabi niya, Lazarus, come out. Came
yung patay na si Lazarus, yung mga trillion-trillion niyang selula sa katawan na buhay na ulit. Dead cells, mga kapatid, nabuhay sapagkat, praise God, nagsalita si El Shaddai. So El Shaddai doesn't just give life. Kasi, nung nabuhay si Lazarus, ano nangyari kay Lazarus? Nakatali. Nakasubot, nakapalubot sa kanya ang mga taning pang burol. At ang sabi ng Panginoon, tanggalin niyo. Tanggalin niyo. Alam mo, ang Diyos hindi ka nabubuhayin na magaling. Papalayain ka rin niya. Tatanggalin din niya ang mga nakatali sa iyo. He is a chain breaker. God can break chains. Saan ka ba nakatali? Nakatali ka sa relihiyon, nakatali ka sa mga tradisyon, nakatali ka sa mga maling paniniwala, nakatali ka sa sugal, sa bisyo, sa alak, sa sabong. Saan ka ba nakatali, mga kapatid? Pag binuhay kang maguli, papalayain ka ni Lord God. When God quicken you, papalayain ka na kahit pa nakatali ka sa kahirapan, poverty. Papalayain ka niya dyan. Hallelujah. Praise God. Saan ka pa nakalaan ngayon? Financially unstable ka pa. Nakalaan ka sa utang. Papalayain ka ng Panginoon dyan. Do you believe? Do you believe? Kung nakatali ka sa karamdaman, papalayain ka ng Panginoon dyan. God can free you of sickness. Hallelujah. Si Bartimeo, bulag eh. Jesus, anak ni David! Sabi niya ganyan, mahabag ka sa akin. Yung una sigaw lang. Kasi sabi nga mo, ay, huwag mo naman. Mali pa nga tawag din eh, kasi hindi mo siya anak ni David eh. Maging anak lang si David sa millennium eh. Kahit hindi ka mo siya pansilin. Pero yung una kasi sigaw lang. Yung una naman, Jesus, anak ni David! Iyak na yun. Pero pinapatahimik siya, pero sabi ng Bible, habang pinapatahimik siya, nilalakasan pa niya. Yung mga to, hindi naiyak. Jesus, anak ni David, desperation yun, sabi ba? Yung mga kasunod ng Jesus, anak ni David, desperation. Because when a person is desperate for Christ, then Christ will stop. Yung lakad ni Lord, hindi na natutuloy. Kuminto si Lord. Piling mo ba, hindi na nagpasal ka lang ni Lord? I tell you, El Shaddai can hear your desperation. Amen. Alam niya ang desperation mo sa puso mo. Huminto si Jesus. Amen. Kahit pinapatahimik siya, kapatid. Pero dahil wala na siyang pag-asa, kundi si Jesus lang. Kahit anong mangyari, gusto niya maabot si Jesus. Hindi niya, mga kapatid, kayang makalagpas sa pagkakulang. Pero alam niya si Jesus kaya. At nung narinig ni Jesus ang desperation niya, pumunto si Jesus. Anong pinagkaiba ni Joshua at ni blind Bartimaeus? Anong pinagkaiba ni Joshua at ni blind Bartimaeus? Si Joshua, ang pinahinto niya, S-U-N. Pero si blind Bartimaeus, ang pinahinto niya, S-O-N. Hallelujah. Jesus stopped and asked, at sabi ni Jesus dyan, what will thou that I should do? At anong kailangan mo? Napakalmado ni Jesus. Anong kailangan mo? El Shaddai na El Shaddai. No? Anong kailangan mo? Lord, that I might receive my son. And Jesus said unto him, go thy way, thy faith hath made thee whole. Natanggap mo yan. So, kasi because El Shaddai never ignores faith. Kapag alam niya ang buong tiwala mo na sa Kanya, sa kabila niya, anong kailangan mo? At huwag na huwag mong itatago kung anong kailangan mo. Kapatid, huwag mong itatago kung anong kailangan mo ngayong umaga sa Kanya. That's the God that we serve. El Shaddai, mga kapatid. Hallelujah. Nakita niyo ba kung saan tayo patungo ngayon, mga kapatid?
is to be more deeper. Knowing Him deeper, mga kapatid, that Jesus is my El Shaddai. Sabi mo, Jesus is my El Shaddai. Jesus is my more than enough. Sabi sa Amen. Palakpakan ng mga Panginoon. Mga kapatid, that all the miracles na pinag-usapan natin, Red Sea, ang araw na pinastop, pinatayo doon, ang tinapay na pinagamit, ang patay na race, binuhay na mag-ulit, lahat yun sa totoo lang, patingin pa lang yun. Kasi remember, ang pinaka-greatest revelation of El Shaddai, hindi na naman miracle meeting. This is the greatest miracle of El Shaddai. Cross of Calvary. Amen. Sapagkat dito, yan tayo mga kapatid, binuhat lahat. Binuhat lahat. Kasalanan mo, karamdaman mo, amen, kahatulan mo, kamatayan mo, judgment mo. Hindi siya pinatay ng tao, hindi siya tinalo ng diablo, sabi ng Bible, binigay niya ng pusa ang kanyang buhay. That's El Shaddai. Ano si Amen? Sapagkat siya'y namatay para sa atin. Hindi siya sabi ng Corinto 5:21, hindi lang nagkasala si Kristo, sabi mo yung alang-alang sa atin siya'y itinuring ng makasalanan upang sa pag-ibag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, siya mismo, naging substitute siya para sa atin. Hindi natin kaya malagpasan ng impyerno, sa totoo lang. Hindi natin kaya matakasan, I should say, ang impyerno. Pero si Jesus, niyakap niya ang impyerno para sa iyo. Para hindi ka na mapunta doon, mga kapatid. Ang justice na serve, na lugod ang Diyos. Lahat ng condemnation na punta sa Panginoon. Ang sabi ng Colossus, mga kapatid, dapat tagumpayan niya. Sabi niya, pagkasamsam sa mga pamunuan sa mga kapangyarihan, sila yung mga inilagay na hayag na kahihiyan. Sige mo, nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Hindi lang niya natalo, kundi pinahiya pa niya ang kasalanan. Napahiya pa niya ang kamatayan. Kaya nga, ang pagkapanalo mo, hindi lang basta panalo yan. Talagang isang panalo na walang kaduda-duda. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 18, siya ang nabuhay noon or namatay noon at nabuhay. No? Sabi niya, at ang nabubuhay at ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Hindi na siya mamamatay ulit. Yun. Hindi na mamamatay si Jesus Christ. At nasa akin ang mga susi, authority, ng kamatayan at ng Hades. Kaya kontrolado niya ang impyerno, kontrolado niya ang kamatayan. Kaya lahat tayo pwede lang mag-unit sapagkat kung tayo nasa Kanya. Kaya tayo mag-unit, really. Kahit kasi Pablo, di ba, hinamon niya ang kamatayan. Hindi dahil sa sarili niya, pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus Cristo, siya sa Amen. Pero ang pinakapunto dito, kung kontrolado na ang kamatayan na ito ang kapayaran ng kasalanan, kung kontrolado na ang impyerno, hindi may kapayapaan na sa Diyos. May peace ka na with God. Totoo lang, at the end of the day, bakit ang tao na kumahog na magkapera, magkaganito? At yan, ang bottom line, maging payapa siya. Maging payapa siya. Pero ang kapayapaan kasi binibigay nila, hindi nakabase sa material. Nakabase sa anong estado ng kaluluwa mo. Kung yan ba ipapunta sa impyerno, pabalik na sa kaluwalhatian yan. Kasi kahit na magkaroon ka ng makatanungan ng buong sanlibutan, pero mapahaba ang ilagay sa kaluluwa, anong ipapalit mo dito? Kaya ang kapayapaan na sa level yan, mga kapatid, ng kaluluwa. So say amen. So the blood of Jesus is more than enough. Pero gusto ko sabihin na yun. El Shaddai is more than enough, but the blood of Jesus is more than enough. Tapos sabihin mo sa akin, Pastor, sigurado ba yung Pastor na naliligtas ako? Napatawad na ang kasalanan ko? Yes. The blood of Jesus is more than enough. Amen.
The sacrifice is more than enough. Forgiveness is full. So you don't need to suffer to be accepted. Hindi mo na kailangan magpinitensya. Hindi mo na kailangan lumuhod mula doon sa pinto hanggang dito. Magtiring ng kandila kung saan-saan. You just need to believe. Sumampalataya ka na kapatid. Sapagkat yung ginawa ng Panginoon is more than enough. Alam mo, magtatapos ako doon sa Psalm 91. Magalang ko lang. Kung okay na sa inyo. Kasi may pitong bagay na kailangan mo malaman. Kaya siya tayo. Bago tayo matapos. At ayoko na mag-part 2. Sabi niya, 7 things kasi ito. Sabi niya dyan, yan nyo isa-isay ko sa English o Tagalog, ikaw ba na Sister Noemi? He had said, mga 7 I will. Or I will to He had set his love upon me, therefore, I will deliver him. Number 1. I will set him on high. Itataas ko siya. Number 2. Kasi nilala niya ang pangalan. I will answer him. Number 3. At gusto ko, paglabas natin, tandaan mo ito, na hindi ako nagsabi mo siya sa buhay mo. Number 4, I will be with him in trouble. Number 5, I will honor him. Number 6, I will satisfy him. And number 7, I will show him my salvation. 7 yan. The 7 I will of El Shaddai. Now, on Psalms 19, it is the covenant language. It's not a maybe, no? Ang Diyos, mga kapatid, na, alam mo, hindi ko sinasabi because maybe gagawin niya, no? Hindi ko sinasabi na kasi perfect ka, mabait ka, kaya gagawin ko sa'yo. Hindi yun. Hindi ko gagawin sa'yo kasi wala kang pagkakamali. Gagawin ko to kasi El Shaddai ko. May pangako ako, meron akong dapat na tayuan, meron akong dapat na panindigan sa aking sarili at hindi ako sinungaling ng Diyos. Hindi ba kayo? Hindi sinungaling ang Panginoon. Kaya sinabi niya itong I will na ito. Hallelujah. Amen. Number 1, I will. Sabi niya, I will deliver him because he has set his love upon me. Ililigtas ko siya kasi inilagak niya ang pag-ibig niya sa akin. Ang pagliligtas na ito yung rescue. Ito yung alam niyo, nasa danger ka. At kailangan mo makalaya. Isipin mo na lang na sa kotse. At habang siya nag-drive, nasa lubong niya isang rumaragas ang baha. And you think, mga kapatid, kaya pa niya lumusong dun sa baha. Pero nagkamali siya Ang taas ng tubig. At nalulunod na yung kotse at kasunod na malulunod siya na. So kailangan niyang huminto. Kailangan niyang, hindi niya kaya sagipin ang kanyang kotse. Ang kailangan niya sagipin yung sarili niya. At problema rin niya yun. Wala siyang mapatakbuhan at maaaring hindi siya marunong lumangoy. You know, ang sinasabi dito ni David, paano Panginoon kay David? David, you cannot overcome on your own. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kasi habang ginagawa mo yan, lumalala ka lang. O kaya mas lalo lang na nahihirapan ka. So El Shaddai is not asking you to save yourself. He is saying, I will save you. Ako si El Shaddai, ako ang magliligtas sa iyo. Yan ang sinasabi niya. No? Sa Acts chapter 10:38, sinabi siya na mayroong mga pinagaling dahil sila daw ay oppressed ng mga demonyo. Alam mo, ang ginagawa ng mga kaaway, gambalain ka ng mga demonyo at kaya ka nagkakasakit. You know, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing, delivering, ibig sabihin niya, all that were oppressed of the devil, for God was with him. Siya ang talagang deliverance sa lahat ng karamdaman. Mga kapatid, siguro ang iba may takot, ang iba may anxiety, ang iba mayroong karamdaman, may financial
siguro talunan sa buwan. Parang hindi niya makita ang kanyang tagumpay. Well, this morning, El Shaddai is not just enough to comfort you. Sapat-sapat siya para palayain ka. He will deliver you. Shall we say amen? Amen. So second, sabi niya, I will set him on high. Isipin mo na lang, sabi niya dito, na itataas kita. Lifted up above any situation. Ilalagay kita sa isang lugar na secure ka, hindi ka, balik ako sa baha. Isang baha na napakalakas ng bagyo at bumaha. Walang matakbuhan ng mga tao kundi bubungan. Ganyan kami sa kalumpit noon. Bubungan. At ganun din ang Panginoon, no? Kapag ikaw ay nalulunod na sa problema, nalulunod na sa anumang sitwasyon, kaya kanyang iangat na hindi ka naaabot ng baha. Amen. Kaya kanya itaas, mga kapatid. Ang sabi nga ni Isaiah, mga kapatid, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord, El Shaddai, shall lift up a standard. Amen. So ano ang problema mo? Ano mang hindi mo mapagtagumpay ang problema? Tandaan mo, meron El Shaddai na kaya iangat sa mga problema na yan. Amen. Yan ang pangalawa. Pangatlo, parang tapusin natin ito, mga kapatid. They shall call upon me, sa John, Psalm 91 pa rin. He shall call upon me, and I will answer him. Iba, well, alam mo ang pagkakaiba ng missed call sa answered call. No? Alam mo ang missed call, hindi mo nasagot na tawag. Alam mo rin yung answered call, nasagot na tawag. Pero tandaan natin, si El Shaddai, ang kanyang cellphone hindi naka-silent mode. Kapag tumawag ka daw, hindi daw voicemail, o kaya daw, hindi daw pwedeng walang sasagot. Kasi sabi ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka at sasagot ako. Amen. Yan ang El Shaddai. Amen. Yan ang number 3. El Shaddai is a prayer answering God. Call unto me, and I will answer thee. Maaaring, baka walang sumagot ko hindi ganyan ang El Shaddai. Pero siya si El Shaddai. No? Akala na tahimik sa Diyos, wala siyang ginagawa, wala siya sa eksena. Pero kapatid, alam mo ang pangalan niya, then He will answer your prayer. No? Hindi niya sinasayang ang ating mga panalangin. Number 4, ito sa mga pinakagusto ko I will be with Him in trouble. Kasama mo siya sa iyong mga problema, kasama mo siya sa iyong mga kapag-abagan. Hindi niya pinangako, kapatid, na ang buhay Kristiyano walang problema. Ang pinangako niya sa lahat ng problema, kasama mo siya. Amen. Yan ang pinangako niya. Thank you, Lord. Sinabi niya ng Panginoon niya, sa libutan, meron kang tribulation, meron kang paghihirap. Pero sabi niya, be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Di ba sabi niya? So yan ang pangako niya, mga kapatid. Sabi sabi ng Psalms 34 verse 19, napakarami ng problema natin eh. Ito yun. Psalms 34:19, many are the problem, affliction of the righteous, but the El Shaddai, the Lord, deliver him out of them all. Amen. Hindi lang some of the problem, kahit mga simple problema ng estudyante, simple problema ng tatay, malaking problema ng nanay. Nandiyan siya. Kasamahan ka niya. So say amen. Amen. You will appreciate. Yan ang pangako niya, mga kapatid. Tandaan mo, kung minsan na hospital si Hans, ilaksan ko na tayo ng loob ko kasi mukhang gulit na yan ako Tapos panahon ko ng COVID. Linggo pa, or weekend pa, wala kang doktor. So wala kang choice dahil sa hospital. Alam mo, nakita ko kung paano siya alagaan ng asawa ko. Na kapag ang anak, may karamdaman, hindi ko pwedeng iwan. Hindi siya natulog. No? Ibigay tayo sa dali. Mga kapatid, alam mo gano'n, isipin mo, pag may sakit na anak, ikaw yung mga magulang. Kahit niya yung mga magulang, hindi niya pwedeng
ma-miss kung ano man. Yung gamot, yung reseta, yung oras na yun, tama? Kasi alam mo, may sakit kong anak na eh. Now, we multiply mo yan million of times, ganyan ang El Shaddai sa buhay niyo. Hindi ka na pwedeng iwanan kung kailan ka na kailangan. Nandiyan pa kayo. Sana na-realize mo gano'n kamahal ng Oras of Vision 1 na to. At number 5, sabi niya, I will honor him. Honor. Ang sa libutan ang ino-honor, pag sikat ka, politiko ka, may influensya ka, magaling ka, ino-honor nila yan eh. No? Pero alam mo, ang Diyos, ino-honor ka rin. Ang ino-honor niya sa'yo, hindi yung bait mo. Alam mo, ino-honor niya sa'yo? Yung pananampalataya mo. Ino-honor niya yung pagsunod mo, yung mahabang buhok, yung papapalta mo. Oh, God honors it. Ino-honor niya yung pag-iwas mo sa mga makasalibutang bagay, sa mga bisyo. God honors it. Huwag mo sabihin sa akin na hindi nakikita ng Diyos yan. I will honor Him. Nandiyan pa kayo? No? Pag ang isang boss sa isang kumpanya at mayroong promotion, siya ang nakakita ng sino dapat ang mapromote. Siya na laging nandyan, siya na laging talagang masipag. Ibig sabihin, ang isang fair na employer or boss, alam niya kung sino yung worthy. Na kapag in-honor niya yung sipag ng taong yun. Nandiyan ba kayo? In the same thing sa church. No, the Lord see your efforts sa church. Yung mga maliliit na bagay, hanggang malaking bagay, in-honor ni Lord yan. In-honor ni Lord yan. So, say amen. Yan, 6, sabi niya, with long life, I will satisfy Him. Sinabi ko na ito kanina, di ba? Ang hirap na may mahaba kang buhay, hindi ka satisfied. Ang hirap ang haba ka ng buhay mo, punong-puno ka naman ng regrets. Pagod na pagod ka naman sa buhay, punong-puno ka naman ng kapaitan. Kaya, ang haba ka ng buhay mo, empty ka naman. Pero ni El Shaddai, kapatid. Isa-satisfy ka daw niyan. Hindi ka daw niya papayaan na hindi maging masaya. Hindi ka daw niya papayaan na hindi maging kontento. Kasi ayaw niya lang nagsusurvive ka sa araw-araw. Ang gusto niya, nasasatisfy ka sa araw-araw. Ang gusto niya mga kapatid, nabubuhay ka ng matagal at yung pagkakaroon mo ng buhay, nagkakaroon ka ng kabuluhan sa iyo. Alam mo, sa bawat araw na lumilipas, God wants you strong, God wants you fruitful, and God wants you useful. Nagamit-gamit ka. Kasi ang buhay mo hindi aksidente. Hindi aksidente ang buhay mo. May plano ang Diyos sa'yo. Hindi ka nagkataon, mga kapatid. Kahit sa paano ka nabuo, nagkamali ang magulang mo at nabuo ka, hindi. Hindi ka aksidente. May dahilan bakit. At sa uli, sabi niya, hindi sila, ipapakita ko sa iyo ang pagliligtas ko. I will show you. Hindi ko lang sasabihin, hindi ko lang ipapangako, kundi ipapakita ko sa iyo ang pagliligtas ko sa iyo. Hindi ka aware. Magiging aware ka na niligtas mo ko. Na ako yun. No? So sana makita natin mga kapatid, ang pagkilos ng kamay ng Panginoon. Sa oras na wala ka na sa mga utang, ipapakita ng Diyos, hindi ikaw yan, ako yan. No? Kapag nakawala ka na sa maraming mga problema, suliranin, no? Mga deadlines sa araw-araw, papakita ni Lord, may document ko si Lord, may resibo si Lord, ako yan, mga kapatid. So, by God's grace, you will see na, mga kapatid, hindi na hayaan na tayo ay na parang uhula lang kung paano tayo niligtas ng Panginoon. Ipapakita ng Diyos by visible, mga kapatid. Hindi lang haka-haka, hindi lang imahinasyon. Kundi ang sinasabi, I will show you, ipaparanas ko sa iyo. Mararanasan mo ito, mga kapatid. So, hindi na ngayon tanong kung ang Diyos ba kaya magligtas? Yes, kaya niya magligtas. Ang Diyos kaya mo mag-provide? Yes, kaya niya mag-provide. Ang Diyos kaya mo magpagaling? Yes, kaya niya magpagaling. Kaya mo niya mag-restore?
magligtas. Pinakita natin sa napakaraming mga example this morning. Kaya mga kapatid, kahit pagod ka na sa laban, pagod ka na sa paghihintay, pagod ka na sa nakaisip kung paano lalabas sa mga bagay na ito, I tell you, sana makilala mo, ang El Shaddai ngayong umaga ay hindi nagbago. Yun nga ba, background song, sa ating pagtayo mga kapatid. Balikan pa natin ang Panginoon. When you face any kind of problem, when you face pressure, remember El Shaddai. Okay ba yan? Kapag naramdam ka ng mga pressure sa buhay mo, alalahan mo may El Shaddai sa buhay. Kapag naramdam ka ng kahinaan, parang gusto mo nang bumitaw sa pananampalataya, may El Shaddai. Parang makita mo yung sarili ng isang sanggol, umiiyak. Pero nandiyan lang yung nanay. Kapag nakita mo na hindi ka sapat na tatay, hindi ka sapat na nanay, hindi ka sapat na anak, merong sapat at higit pa sa sapat. Remember El Shaddai. Ang Diyos na nagligtas noon, siya pa rin ngayon, kapatid. Nagpapakilala siya sa iyo ngayon personal. Huwag kang mabuhay na para pag nasa background lang siya. No, He's not. He is in everywhere. He is in every matter of your life. And it matters to you. It matters for El Shaddai. So you can really cry to Him. Pati mong iiyak lahat siya sa Kanya. So mga ganito, let Him satisfy you. Let Him reach to you gently. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Anak, anong kailangan mo? I'm your El Shaddai. I'm always here. Hindi ako nawala. I'm the same yesterday. I'm the same today. I'm the same forever. Bagamat maraming beses, tumatalikod ka, hindi ako magsasawang patunayan sa iyo. I'm your El Shaddai. I'm more than enough. Tingin pa ako sa sapat. Sa tingin mo sapat na yan, no, meron pang higit pa sa sapat. I'm more than enough. Huwag mo akong kakalimutan. Kasi hindi minsan, hindi kita kinalimutan. Hindi ka nawala sa aking paligid. Anak kita. Huwag mo kakalimutan yan. That I am your El Shaddai. I'm always here for you. I'm always here for you. May darating na mga tao sa buhay mo. Makikilala mo sila. Makakausap mo sila. At parang makaramdam ka ng kapanatagan sa kanila. Pero walang katumbas ang pwede kong ibigay sa'yo. Wala kang katulad. Nag-iisa lang ako sa buhay mo. Open your heart to the Lord this morning. He is here this morning. You can raise your hands. If you want to be remembered in prayer. Lord, I'm here this morning. I need something this morning. I'm crying out to you this morning. I want to talk to you this morning. Lord, I'm here this morning.
Because I know you're here this morning. You're speaking to me this morning. Alam ko na umusap ka ngayon sa akin, Panginoon. Kung doon, hindi kita masyadong nais pakinggan, Lord. Nais kita pakinggan ngayon. I just want to hear your voice, Lord. Kung ano man nagawa kong mga pagkakamali, patawarin mo ko, Lord. Patawarin mo ko sa lahat ng ating mga pagkukulang. The gentle touch. Kaya-kaya iparamdam ng Diyos sa iya. For He is here this morning for you. Huwag mo siyang tatanggihan. Dahil minsan hindi ka na tinanggihan. Tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. Oh God, for that healing flow to each heart, oh God. Ilungin mo ang mga pusong basag sa umaga nito. Ilungin mo ang mga sawing puso na tunay naghihintay ng iyong presensya. Oh God, alam kong parang may mga matitigas na puso sa umaga nito. Kaya mo, Lord, bigyan kami ng pusong laman sa umaga nito. Lord, salamat dahil alam namin ang usap ka sa umaga nito. Hindi ka tunay na kulang sa umaga nito. At naman kung aming mga inilapit sa'yo, patuloy namin kung ilalapit, Lord. Ayaw namin ikaw limitahan. Kundi susuko namin ang lahat sa lupanan. At ipagkakatiwala namin, Lord, na kaya mong gawin. Higit sa anumang aming gawin. Sapagat nalaman namin ngayong umaga, higit ka pa sa sapat. Tunay, Lord, kaya ang iglesia nito, mas makilala ka pa nila ng mas malalim at mas malalim. At mas malapit. Panginoon, sa mga darating mong panahon, magpakilala ka sa aming lugar. Sa iyo namin binabalik lahat ng kapurihan, Lord. Lahat ng pasalamat. Salamat sa iyong presensya. Kaya pasalamatan mo, Panginoon. Hallelujah. Sa umagitan ng bibig. Oh, hallelujah, Lord. Salamat. Salamat sa iyong presensya sa umaga nito. Salamat, Panginoon. Dahil binaraw mo kami. Salamat, Lord. Maramdaman namin ang iyong hipo. Ang iyong napakamalumaning na presensya, Panginoon, sa bawat isa. Nalilabot mo ang bawat isa amin. At Lord, nagbulit sa iyo lahat ng pagpupipasa. God bless you all. Hallelujah.